nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. Breaking news mga kabayan, President Trump idineploy na ang 2 nuclear submarine malapit sa Russia. Ito ay matapos magbanta ang dating Russian President laban sa Amerika. Estados Unidos hindi nagbibiro pagdating sa usapin ng seguridad. Ukraine pa lang, dinakaya ng Russia. Amerika pa kaya? Armed Forces of the Philippines Chief of Staff binira ang pangingialam ng China sa pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Walang karapatan ang China na questionin ang patuloy na Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Tayo nga hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. No? Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. Propagandang video ng China Coast Guard na hinila nila ang rigid hull inflatable boat at hinaras ang mga sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ay 1 taon nang nakalipas. Tama, ito yung pangyayari noong June 17, 2024. Dito makikita ang kawalang respeto ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino. Amerika at Russia nagsimula ng magkainitan matapos magbabala ang dating Pangulo ng Russia sa Amerika. President Trump agad na inutos ang pag-deploy ng 2 nuclear submarine sa katabigang malapit sa Russia. Kung naninindak o nagbibiro lang ang dating Pangulo ng Russia mga kabayan na si Dmitry Medvedev na ngayon ay Deputy Chairman na ng Security Council ng Russian Federation. Ibahin nila si President Trump. Iba ang lakas at paghahanda na meron ang Amerika. Ngayon natin makikita ang tunay na lakas ng Estados Unidos. Nagbabanta pa lang ang Russia pero ang mga nuclear submarine ng US Navy ay nakapalibot na sa kanila. Dagdag pa ni President Trump na sana ang mga pahayag ng dating Pangulo ng Russia ay salita lamang dahil kung sakaling totohanin nila ito, dito masasaksiyan ng sanglibutan ang digmaan ng 2 superpower ng mga bansa. Nuclear submarine. Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. What did Medvedev say to you that made you really mad? Well, you just have to read what he said. He was talking about nuclear. When you talk about nuclear, we have to be prepared, and we're totally prepared. Sa ibang balita naman, ipinakita ng China Coast Guard ang kanilang kuhang video sa nangyaring pangaharas nila sa mga kasundalong Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal. Halos 1 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga Chinese propaganda, ito daw ay bago pero ang totoo, ito ay nangyari na noong 2024. Ipinapakita dito ng China ang kanilang ginawang pangharas at paghatak ng mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy at Philippine Marines kung saan nagresulta ito ng pagkaputol ng isang daliri ng isang sundalo ng Pilipinas. Makikita din dito na nahulog pa sa rubber boat ng Pilipinas ang isang sundalong Pinoy sa kasagsagan ng pangaras ng mga Chinese Coast Guard na merong dalang mga palakol at iba pang mga matutulis at patalim na bagay. Tandaan, ang videong ito ay kuha noong nakaraang taon pa. Ano kaya ang motibo ng China at muli nila itong inilabas? Ito ba ay para aliwin nila ang kanilang mga taga-suporta? 第230天3点45分，战斗警报。同志们，上！大陆相逢勇者胜，有没有信心？有。这两个，跟蓝神，我在到，他们在播东西，他们把枪拿出来了，有枪，有枪！来，我看一下，别慌，别慌，来，冲我来！不要让他哥绳子，不要让他哥！好，你往后倒，往后倒。Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines may buwelta sa China matapos batikusin ng People's Liberation Army ang ginagawang pagpalakas ng sandatang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng mga karagdagang military platform tulad ng mga barkong pandigma, missile system at mga eroplano. Walang karapatan ang China na questionin ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program dahil maging sila ay patuloy din ang kanilang paggawa ng mga sandata. Ibang klase talaga ang China mga kabayan. Gusto nila sila lang, ayaw nilang lumakas ang Pilipinas. Bakit kaya ayaw nilang magkaroon tayo ng mga bagong kagamitang militar? Ano kaya ang pinaplano nila laban sa Pilipinas? Tayo nga hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. No? Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakop o kaya umatake sa atin. No?
they will think twice. So, kinakailangan po na gawin natin yun. And ito nga, masaya tayo na maraming mga bansa ang gustong makipag-partner sa atin. Hindi lamang po US, Australia, Japan, France, Canada, New Zealand. Ngayon, nandyan na po ang India. Kaya't masayang-masaya tayo na nandito na yung India. Kami po sa Armed Forces of the Philippines ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil tuloy-tuloy po yung ating modernisasyon ng ating Armed Forces. Idagdag ko lang po sa sinabi ni Secretary Teodoro, bukod po sa mga base na dinidevelop na po natin, ay marami na po tayong nabiling mga kagamitan, mga platforms, katulad po ng mga barko ng Philippine Navy. Dumating na po yung bagong frigates natin. Meron na po tayong 2 bagong corvettes. Parating na rin po yung 6 na offshore patrol vessels natin. Marami na po rin tayong mga mas maliliit pa na mga barko na dumating na. Para sa Philippine Air Force naman po ay marami na po tayong Black Hawks. At dadagdagan pa ho natin itong mga Black Hawks natin na ito. Dahil kailangan natin ito para sa ating seguridad ng ating bansa, hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, kundi sa panahon ng kalamidad, itong mga helicopters na ito, yung mga C-130s po natin, ito po yung mga nagdadala ng relief goods sa mga bayan na talagang nasalanta ng bagyo or naapektuhan ng mga disasters. Bukod po dito, may mga bagong tangke tayo sa Philippine Army. At marami pa ho tayong mga self-propelled howitzers, mga bago po ito at marami pa ho tayong kinukuha. And meron po tayong in-order na mga 12 na karagdagang FA-50, mga jet fighters po natin, nang sa gayon ay mas madepensahan natin, mas mapatrolyahan natin, hindi lamang po ang West Philippine Sea, kundi yung buong archipelago, yung buong karagatan po ng Pilipinas. Bukod po dito, tuloy-tuloy rin po yung ating ginagawang pag-update, pag-upgrade ng ating cyber systems. Dahil nakita po natin na talagang isa sa mga bagong anyo ng digmaan ay ang tinatawag nating cyber warfare. Kaya't talagang pinapalakas po natin ito dahil alam natin na ang mga Pilipino po ay talagang mahusay, magaling, may talento sa cyber. Kaya't gagamitin po natin ito, hindi lamang po sa pagdepensa ng ating bansa, pero kung kinakailangan na tayo ay umatake, ay kaya rin po natin. No? So I believe that when it comes to cybersecurity, kaya po nating lumaban sa mga bansang mas developed, no? Kesa po sa atin. So marami hong ginagawang mga aktibidades ukol po dito sa modernization natin. Pero hindi lang po tayo ang nagmo-modernize, pati na rin po yung ibang mga armed forces sa buong mundo kasi nga po nagbabago ang anyo ng digmaan. Laban Pinas.